So much for that information. Manindog ta. Atong basahon ng naasa diha sa screen. Na screen. 2 Timothy chapter 1, 1 to 7 ni siya, 1 to 7. Duha lang ni ka slides. Okay na mo? Okay. 2 Timothy chapter 1 verse 1, kamoy basa na, ready, read. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. Verse 2 go. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Verse 3 go. I thank God, Holy Spirit, from my forefathers, and their portion, that the gospel is seen and I have the prosperity of their heirs of my faith. Verse 4 go. Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may feel of joy. Verse 5 go. When I call to remembrance the hidden faith that is in thee, which thou wert in thy grandmother loves, and I now am amazed, and I am persuaded and believe. Verse 6 go. Wherefore I put thee in remembrance that thou spirit of the living God, which is in thee by fully of all my hands. Verse 7 go. For thou hast given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Okay, mag-abot na. Amahan na mo lang itnon, buhay na mo nga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat, Amahan, sa mensahe sa among Sunday School. Salamat kay Ginoo, ikaw nagahatag og wisdom sa among Sunday School teacher. Salamat usab ni Dr. Rod Maton, Amahan, nga mao'y nag-provide na mo sa mga leksyon ni nga church. Salamat, Ginoo, sa matang usa nga niya karon. O Amahan, akong gipasalamatan ikaw nining adlaw, Mother's Day karon, Lord. Among gipangamuyo kanimo, Amahan, nga liguna ang mga kasing-kasing sa among mga inahan, Lord. O tagaigahom ang imong pulong, pinagi ani nga mensahe. O akong gipangamuyo, Amahan, nga tabuni kami, Ginoo, sa bililhon nimong dugo. Kini imong ulipon nga walay kahibalo, Amahan, nga nagasalig lang sa imong wisdom nga gihatag kana nini imong ulipon. Kuha ang mga lama sa lamahan. Amoyo ko kanimo, Ginoo, the whole building, Amahan, tabunis bililhon imong dugo. Abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. O kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig naman tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Kana inyong gibasa, mauni niya siya. Yun siya. Si Pablo, usa ka apostol ni Hesukristo. Pinaagi sa kabubuton sa Dios. Sa to pa, si Pablo dili gyud ni iya lang kaugalingong bulisyon niya ba nga nahimo siyang apostol, kabubuton ni sa Dios. Gite. Si Pablo usa ka apostol ni Hesukristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa ni Kristo Jesus. Verse 2. Ngadto ni Timoteo, akong minahal nga hinigugmang anak. Kani si Timothy, giisip niya nga iyang anak niya siya. Ngadto ni Timoteo, akong minahal nga hinigugmang anak. Grasya, kaluoy o kalinaw gikan sa Dios ang Amahan og ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Verse 3. Ako nagpasalamat sa Dios kang kinsa ako nag-alagad gikan sa akong katigulangan uban sa putli nga konsensya. Nga sa walay hunong ako adunay paghinumdum kanimo. Hinumduman niya si Timothy. Diha sa akong mga pag-ampo sa gabi ug sa adlaw. Sa pag-ampo niya si Timothy adlaw ug gabi kay sulat man ni Paul kadto Timothy. Verse 4. Nga nagatinguha sa hilabihan sa pagpakita kanimo. Ingon nga manggihuna-hunaon sa imong mga luha aron ako mapuno sa kalipay. Verse 5. Yun dire. Sa diha nga akong pagahinumduman ang walay pagpakaaron ingnon nga pagtuo nga ana kanimo, ana ni Timothy.
nga mipuyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan nga si Luisa ug sa imong inahan nga si Eunice ug ako nagasalig nga anaa usab kini kanimo. Verse 6, tungod nini ako nagapahinumdom kanimo nga imong gamiton ang gasa sa Dios nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Kay ang Dios wala mihatag kanato sa espiritu sa kadlok apan sa gahom ug sa gugma ug sa mayong panghunahuna. So mao ni ang sulat ni Paul ngadtong ni Timothy nga ang pagtuo ni Timothy nagsugod to matod pa dire sa iyang apuhan nga si Luisa ug sa iyang inahan nga si Eunice. So mao ni ang kahimtang ni mao ni ang kaalam nga nabatulan ni Timothy. Gikan ni sa iyang inahan o gikan ni sa iyang lula. So atong mensahe karon naguluhan ni siya og the characteristics of a godly mother. Ang kinaiya sa inahan nga Diosnon. Inahan nga Diosnon. Natay mga statement dire, ingon dire, mothers are important not only to the family but to society as well. So ibutang ko na sa imong kasing-kasing nga ikaw inahan importante kayo ka dili lang na sa imong pamilya pero sa tibuok na katilingban. Sa tibuok katilingban na. Kaya abi nimo sige lang magpadayon ko og paghatag ani mensahe. So regardless of any challenges you may face in your relationship with your mother while you were growing up, she was given to you by God and played an essential role in your life. Malikon ako. Bisan pag unsa nga mga challenges nga imong giatubang sa imong relasyon uban sa imong inahan, samtang ikaw anak nagtubo kanang imong inahan gihatag na diha kanimo sa Dios. O naghimo ka na og essential role sa imong kinabuhi. Even in Scripture, bisan pa sa Scripture, we find all kinds of mothers. Daghan kayong klase nga mga inahan. And many of them show valuable characteristics of godliness. At si Timothy, doon na siya Diyos doon nga inahan o Diyos doon pod nga lula. Kinsa dako kay influence dia kaniya nga iyahang gisunod sa iyahang gisunod niya ang mga lakang adtong iyahang ginikanan ug tungod ana sa iyang pagsunod naa ang lig-on kay pagtuo diha kaniya. So mao na ang nahitabo nini nga bersikulo nga atong gibasa. So mao na atong message points. When Apostle Paul wrote to encourage Timothy, samtang kanis Timothy adtong panahon na mao ni nagpastor dito sa Ephesus. Nagpastor siya sa Ephesus. So gisulatan na siya ni Paul, gi-encourage niya si Timothy. Si Paul, samtang nagsulat siya dito ni Timothy, gidescribe niya ang napanunod nga pagtuo ni Timothy. Ingon ani niya pagsulti, katong verse 5, ingon siya, sa diha nga akong pagahinumduman, ang walay pagkaaron ingnon nga pagtuo nga anaa kanimo, nga mipuyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan, o nga si Luisa, o sa imong inahan nga si Eunice, o ako nagasalig, nga ana usab kini kalimo. Mo na gisulti ni Paul ngadto ni
nato ni Timothy. So, mao ni ang characteristics of a godly mother. Ang kinaiya sa Diyos nun nga inahan. Mothers are characterized in many different ways. So, mao na, ang mga inahan, gitagaan na siya o gihulagway na siya ang daghan kaayong mga pamaagi. Ang uban ana gibase sa ilang external beauty. External beauty. Ang uban ana gibase na sa ilang bahandi, silang wealth. Ang uban ana their accomplishments. But the most important quality of a mother is godliness. Mauna ang pinaka-importante yun. So, dili buot na ko ipasabot nga perfect ang mga mother. This does not mean perfection. But she has a quality that serves as an important model for her children. So, walay perfecto nga inahan. No woman will completely express every single one of these characteristics. Kani akong poems, pulo ni ka poems. Pero dili bot pasabot nga kaning pulo ka poems naagyo ka ini. Posible nga naa ka ani dili gyud kaayo ma-improve ka. Posible nga wala ka ani, sugdan nimo na siya nga kanang paagiha. So balikon ako, no woman will completely express every single one of these characteristics, but the ideal godly mother is one who is growing in all these ways. So pulo ni siya. Balikon ako akong gisulti ganiha nga dili gyud tanan ni naa ka. Pero og wala ka, pwede ka makasugod then ma-improve ka. Ana siya, mao na atong advice while maghatag ko aning mensahe. Number 1, a godly mother prays and reads the Word of God. Mao ni number 1. A godly mother prays and reads the Word of God. So, dili ni siya kanang occasional practice lang. This is not an occasional practice o kung mahimo ni siyang habit sa iyang kinabuhi. But has become the habit of her life. She believes the Scripture and knows its instruction will help her become a better wife and mother. So, in fact, prayer and Bible reading affect every area of her life. How she dresses, unsaon niya pagsanina, unsaon niya paghandle sa iyang kaugalingon, unsaon niya unsay makaapektar na sa iyang mga buluhaton, makaapektar na sa iyang bisan sa iyang panultihon, sa iyang conversation, sa iyang kinaiya, sa iyang conduct. So, kung nagbasa siya sa pulong sa Dios, kanitanan ang iyang mga lihok gipaagi na siya gikan na sa kana bang giingon nato nga rooted in the word. Naagyod na gipagamot sa pulong sa Dios. Ug ang iyang mga anak mahimo pod ana nga reflection of that. So mao po na ang mahitabo. So balikon ako ha. Prayer and Bible reading affect every area of her life, how she dresses, handles herself, and works. Her conversation, character, and conduct are rooted in the Word. And her children are a reflection of this. So, mao ni number 1. Number 2, she is a mother who has learned to trust God for every need. So, because she is praying, tungod kay kana nga mother, nagampo man, nagbasa man og pulong sa Dios,
o nag-meditate siya sa Scripture, she comes to know and trust God's promises. Makasalig siya sa mga sahod sa Diyos. She is confident that He will meet her needs. Confident siya nga ang Ginoo matagbo gud ang iyang mga kinahanglanon, whether physical, whether material, o whether emotional. So, instead of focusing on what he lacks, imbes nga mag-focus siya sa unsay iyahang kulang niya, makikistorya siya sa Dios nga maka-supply sa tanan sa iyang kinabuhi and is grateful whether he provides much or little. Magpasalamat siya sa Ginoo kung gitagaan man siya daghan o tagaan siya gamay, pasalamat siya sa Ginoo. Reminder, ako lang ning pahinumdom ninyo kanini siya nga inahan usag yun ni ka inahan nga misalig sa Dios sa tanan niyang kinahanglanon. Number 3, a godly mother is generous. Generous siya. Even if she has little to share, bisan pag gamay ang ma-share niya, she willingly offers it to others. Usahay ana ang iyang generosity moabot na in the form of encouragement. Kami encourage siya. Her desire is to offer words that build others rather than tear them down. So ang iyang desire ana mauna nga nag-offer siya mga pulong nga may makalig-on sa uban kaysa makadaot sa kinabuhi sa uban. Kinabuhi sa uban. So, her example of generosity toward her family as well as to others set a pattern for her children to follow in her footsteps. Mauna na ang mahitabo ani niya siya. Mauna ang mahitabo kay kabaluta ang mga anak god mutanaw man na sila sa ginikanan. Mutanaw sila sa ginikanan. So, mainumdum lang ko sa ako misis, kato akong misis, kana bitong namin magkaon-kaon diha, iya gutong batasan nga kuan kanang pag humagkaon na kanang mga sudan panghatag na sa kumagsuon dito San Pablo mahadlok siya og ano dili man pud na nato ihatag nga mabaho lang na dire. Maay na lang makaon dito sa ilaha. Pero mao gid to yang bitasan bisan pag sa una. Wala na to sa generous kay to siya. Kanang manghatagon ba, manghuna-unaon na siya. So a godly mother is generous. Number 4, she is obedient to God. She is obedient to God. Obedience honors God. Ang pagkamasinugtanon, mapasidunggan na to ang Ginoo ni ana, and is also profitable for her as well as for her children and husband. Kanang obedience. So, kaning mother, she understands that she is obeying an all-powerful God. She is obeying an omniscient God. God knows everything. He is obeying a loving God who she can trust. So, her goal is to obey the Lord and leave the consequences to Him. Ang iyang tinguha nga, iyang sundo ng Ginoo o iyan ibiyaan nga to sa Ginoo ang consequence sa iyang obedience. So, there is no need to worry because she knows God can handle any situation. Mao na ang mahitabuan ni inahana. Kung obedience siya sa Ginoo, wala kay siya mga worry ba? Wala siya kay mga worry kay nahibalo siya nga ang Ginoo makahandle sa tanang sitwasyon sa iyang kinabuhi. So, she brings all her cares and concerns to God. Yang dalon ang iyang mga concern nga to sa Ginoo. Then iyahan ng
ihatag dito sa Ginoo, ihatag niya dito sa capable hands of God. Ang tanan nga iyang mga concern. Even when the issues are serious, bisan pa ang mga issues serious kaayo, so kung yung ana ang mahitabo, she can sleep without being troubled by anxious thoughts. Mao ni ang mahitabo aning inahana. Makatulog siya nga dili na siya kanamang mahinanok ba? Mahinanok nga katulugon ba? Kay wala man sa anxiety sa iyang kasing-kasing. A godly mother who trusts and obeys God gives her home an atmosphere of freedom. You see? Balik ko na ko. A godly mother who trusts and obeys God gives her home an atmosphere of freedom, an atmosphere of welcome, an atmosphere of love, because she is not stressed by worry. Wala mo siya ma-stress sa mga kabalaka. Even difficulties at home cannot disrupt that peaceful atmosphere for long. Mao na, when she is obedient to God. So mao na ang atong number 4 points. Kani nga mother is obedient to God. Number 5. A mother who is godly is forgiving. Forgiving. So, kaning to be forgiving, dili lang mampud ni kinahanglanon sa usa ka inahan, pero kinahanglanon ni sa matag follower ni Jesus Christ. Palag follower ni Jesus Christ. And this is clearly taught in the Bible. Klaro ka ining gitudlo gini sa pulong sa Dios. Those who refuse to forgive remain in stress and tension that soon overflow into the home. Kung ano ba ang problema kung dili ta kapasaylo ba? Ako na nang nasulti din nga, kung dili ka kapasaylo, gansi ka. Gansi ka kung di ka kapasaylo tungod kay ikaw may naay kaligot-got. Pero imo na siyang gipasaylo, mawala ang imong kaligot-got. So mawala ang imong stress, mawala imong tension, ug maunay magpatigbabaw da sa imong panimalay. Kuna na ba? Kaning naay mga tawo nga makasala na to, kana bang pananglitan namatay na. Nakabasa ba ko og literature nga unsaon man nimo pagpasaylo sa tawo nga nakasala nimo nya patay na aron mawala to ang stress. Mawala to ang stress. Abi mo ang ako nabasahan ingon ani lang. Magbutang kag lingkuranan diha sa imong kilid. Lingkuranan bitaw. Dahil muluhod ka, magampo ka, iyong ka mingon nimo gipasaylo na nako ning tawhan na amahan nga galing ko na laglingkod aning bangkoa, gipasaylo na nako. Mawala na imong stress. Wa pud ko ka-testing ana siya. Pero mao na ako nabasahan. So kung dunay mga tao nga nakasala nimo nga wala nimo mapasaylo dayon namatay na para mawala imong stress ingon ana ang buhaton. So forgiveness is a vital part of family life because the absence of close relationship inevitably result in misunderstanding and conflict. Muna na sa mga hitabo. So however, living with a difficult person is no excuse for having an unforgiving spirit. Na ay mga pamilya nga lisod kayo dalon ang bana sa simbahan. Lisod daghan na kanina sa ato adiri. Pero dili bot pasabot nga imo na lang pud ng tagaw-tawan pirme. So ang mahitabo ana na siya is kung lisod kayo ng tawhana dadto nimo sa simbahan lisod na siya nga
muhandol sa pamilya, dili pud na siya ang iyang kalisod nga tao, klase nga tao, dili na siya excuse for having an unforgiving heart. Dili pud bot pasabot nga dili na imo siya pasayloon. Tungod kay forgiveness can restore peace and eliminate stress and tension in the home. So, yung ana ang mahitabo, kung forgiving dito, kamutanan, labi na ang inahan, then, siyempre linaw ang inyong panimalay. So, dugang pa ani, ang tanang mga believers ani, giawhag yun ni Paul sa Ephesians chapter 4:32. Kamoy basa na Ephesians 4:32. Ready? Ready, read. Thank you. Mao na gyud ni Paul. Og magmalumo kamo sa usa ug usa. Humok o kasing-kasing nga nagapasaylo sa usa ug usa. Bisan sa samang paagi nga ang Dios tungod og alang ni Kristo nakapasaylo kaninyo. So that's number 5. Number 6. A godly mother has an attitude of persistence. Padayon ba? A godly mother has an attitude of persistence. When something needs to be accomplished, she knows what is required and keeps working until it is finished. So, instead of waiting for someone else to do it, she jumps in to complete the task. Persistence applies to relationship as well as work. Kanang persistence. It is easy to stop communicating or walk away from difficulties in a relationship, but godly woman does not give up. Balik ko na ko ha. It is easy to stop communicating or walk away from difficulties in a relationship, but a godly woman does not give up. Persistence. She keeps loving even when things are not going the way she desires. So, instead of giving in to discouragement, she turns to God in prayer. Matos, ampo siya. Asking God for a pure heart and a forgiving spirit. A mother of a young child is an example of persistence. Ang inahan sa usa ka bata, mao niya example sa persistence. Kay yun ani. No matter how many times he was get up in the middle of the night, bisang pagpila ka panahon nga mubangon siya sa tunga-tunga sa kagabion alang lang sa pag-amuma siyang anak. Iyan ang gihimo. Mao iyan ang gihimo. Maluoy ko sa komisis sa una. Kalang mga di ba malikayan mo ng bata, muhilak, malibang, wala hinoon may sa una magpag-ugatas, kuhan breastfeed man to. So, pero, mumatago na siya, mata, dayon, mata na po, ako, maluoy lang ko ba? Nga ako kay, dili po ko kawo niya, dayon lang po ko katulog, pero, mao na ako mahinumduman ba sa akong kapikas kinabuhi. So, mauna ang usa sa mga example sa persistence. Ngano man na siya kay gibutang gyud na sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa inahan ang willingness to do whatever her child needs. And a godly mother faces life's demands without fussing. Di na siya magsaba-saba. Iyan ang ibuhat. Magsaba-saba na. Wala siya magnago, wala siya bagutbot, wala siya nangisog, wala siya magagulo, wala niya gi-compare ang iyang sitwasyon nga tus uban nga mga ginikanan. She is determined to be the person God wants her to be. It's number 6. Number 7. A godly mother is a servant. Godly mother is a servant. This is a quality we should
all have as followers of Jesus. So kaning being a servant, dili ni lang quality sa usa ka inahan, quality ni sa tanang sumusulod ni Jesus Christ. Because Jesus Christ was a servant, once a servant. A mother with a servant attitude does not live for herself, but for others. She serves her family in a variety of ways, remembering that she is following in Christ's footsteps. So, kaning mother does not seek a reward or serve only when it is convenient. Kaning inahan, klase nga inahan, wala ni mangita o ganti o reward or mag-alagad lang siya kusayon. Or when she feels like it, she understands that in serving her family, she is serving the Lord. Mauna na siya. Number 8. She lives in an orderly life. She lives an orderly life. For family life to run smoothly, there must be organization. Bisan sa balay na ay manghugas plato, na ay manlimpyo, na ay manampaso, sa ba? For family life to run smoothly, there must be organization, especially when children are in school. So, tungod kay kung ang mga anak nato naa sa nag-eskwela, there are schedules to keep and tasks to complete. So, without order in a family, there must be confusion. Mahitabo na, ay confusion, ay frustration, ay anxiety, ay tension, ay stress. Mabitaw nga, sa una sa gagmay pa ng mga bata nako, kanang masabado sa gabi, andam na ng mga sanina nila. Andam na silang nini, silang binos, na siya. Andamo na lang sanina nila, mga sapatos, mga medyas, andam na nadaan sa Sabado sa gabi, bisan akong sanina gani, andam na siya. Kaya parang pagka-Domingo, dili na, ligo na lang. So, furthermore, an orderly life is something children need to learn in order to function well kung ma-adults na sila. Kung order ang atong panimalay, order ang atong panimalay, mao na butang makatunan na sa mga bata dayon ug sila na po'y adults, ingon ana po sila. Orderly po ang ilang kinabuhi. That is why it is so important to model it at home. Because children tend to pick up attitudes and habits from their parents. So, kani sila, they need to develop characteristics that will build and enrich their lives. So, nahibalo man ta nga kining atong mga anak, ang ilang kinaiya na build up na siya, na enrich na ang ilang kinabuhi sa ilang gitan-aw das panimalay. Tan-aw nila sa ilang inahan, gitan-aw nila sa ilang amahan. Number 9, a godly mother is an encourager. Encourage ba? Kanigong mga anak, children need the encouragement of their parents. So, they will feel valued and loved. So, kaning mga anak na to, kinahanglan na siya, encourage na sila sa ilang mga ginikanan, aron pation silang gihigugma ba sila? They are valued and loved. So, kanini siya, magsugod ni biya sa early in life. Ang sugod na ni magsugod ni siya kanang bata nga imong kuguson. Kuguson ni imo bang gakson. Magsugod diha ni magsugod siya. This begins early in life when a baby is held close and expands to include words of encouragement as the child grows. Kaya kining mga kalimbata, kinahanglan istoryahan ko ni, ikaw hamo, kuhan nyo ka, padayon nyo ka eskwela, nasultihan ka, padayon ka eskwela, padayon ka anini, magbinutan ka, siya. Kinahanglan man na
kinahanglan mo gyud na isulti. Ako makasulti ko ani kay kami sa una wala man may dili man may ingon ana. Mura bag sigahan mig mata ba? Na ikaw eskwela ka, mura eskwela ka. So kinahanglanon gyud ini sa ato mga bata. Kamong mga dili pa mother. Maabot ang panahon nga mamader magyud mo. Maayo na bitaw nga at this point in time nahibalo na mo. Nahibalo na mo daan. So kanang atong pag-encourage nila, sometimes this takes the form of challenging them. I-challenge na to sila ba? Nga, dili bot pasabot, nga wa kay balon, di kami eskwela. Eskwela yun gihapon, bisag wa kay balon. Kay sa sunod adlaw, bawion ra naghatag. I-challenge ba sila nga, pagpadayon ka, himo agad ang pinaka-best tayo mo kinabuhi. So, kinahanglanon na siya. This is the last. A godly mother loves unconditionally. A godly mother loves unconditionally. Her love is not conditionally based on the behavior of her children or husband, but is given without reservation. Without reservation. By her example, she demonstrates to her children how they too can have love at all times. So, mauni ang pulo ka the characteristics of a godly mother. Number 1, kamo ko na isulti. Number 1, the characteristics of a godly mother. Number 1, kamo ibasa na. Ready? Read. Number 2, read. Number 3, read. Number 4, go. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Thank you. So mauna ang closing statement sa ating mensahe. If you were blessed with a godly mother, what qualities do you admire in her? How has she shaped the person you are today? Number 2, if you are a parent, what godly character traits do you want to develop in your own life and model for your children? Kamo na yung tubag ani. Ninugta mag-abota. Amahan mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat nga karong adlaw sa mga inahan, Lord. O ako gipangamoyo, amahan nga kining mensahe karon amulugdan nis kasing-kasing sa mga tao sa wala man may nahibalo mi, Lord, nga walay perfect mother, amahan. Apan sa mga imong gi-advise diri kanamo nga kung wala kami ma-improve ang pagka-mother sa akong mga igsoon. Mahal mo langit nun, akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga kaning among mga inahan dinhi ug ang tanan Ginoo lig-o na ang ilang pagtuo diha kanimo. Kung ako gihangyo ang matag usa, you can nail it down, you can just sit down, you can come to the altar, makikistorya sa Ginoo. Then, pasalamat sa Ginoo sa unsay nahimo niya sa imong kinabuhi. Pasalamat sa Ginoo nga ingon ana ang imong pagkainahan karong takna. Let's do it. Ama na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Ang imong mga anak, amahan, naa sa ilang likuranan. Nagaluhod ang uban nagalingkod. Ako gipangamoyo kanimo Ginoo kung unsa man ang ilang tinguha silang kasing-kasing. Tagaay silang pagtagad, Lord. Amoyo ko amahan nga ikiling nimo ang imong igdulungog alang sa tinguha nila silang kasing-kasing. Ug amahan ining kahaponon mao ni ang akong pag-ampo diha kanimo amahan. Nga ikaw nga among gamhanan nga Dios
magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, akong gipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw nga Dios nga labing amahanan, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Amahan, ikatulong na akong pag-ampo diha kanimo Ginoo nga ikaw nga among Dios, omniscient, omnipotent, omnipresent, loving God. Akong ipangamuyo nga ikaw magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Ning katapusan mga adlaw, Amahan, akong ipangamuyo kanimo, lig-una ang among pagtuo diha kanimo, Amahan. Ug magapadayon kami sa among paghatag kanimo pasidungog kanunay. Ug kinamong pag-ampo pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Amen. Salamat sa mensahe. Godly Mother, Amen. And kung panalitan sa atong mga bana ug awayon mo sa inyong asawa, ingna nga palihog og review sa imong notes. Kay naadad to nga ang Godly Mother is forgiving. Amen. Kay alas na pagtapos akong hangyon na matagosal, let us all rise. Okay, and we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. And bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. About His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Just singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing after the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him.
He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matag usa. And alang sa itong mga inahan, Happy Mother's Day. And atong idukot ang mga ulo, alang sa pagtapos atong panimbahon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Adlaw ron, Lord, nga naghatag og pasidungog sa among mga inahan. And Lord, kining tanan, amo aning iginapasalamat sa imuha for giving us good mothers, O God. Salamat, Lord, nga imuhang grasya o kaluoy nagauban sa matag usa. And among ginapangamuyo, Lord, nga katong pulong nga among nadunggan karon, dili lang to mutatak sa tagstag sa kamainahan. And we are praying, Lord, nga isip usa ka Kristohanon katong tanan, Lord, it is applicable to every Christian. We are praying, Heavenly Father, nga imong blessing ug asa igahatag nimo sa matag usa. We are praying for grace, love, and joy, Lord, for everyone. And protect us, Lord, as we go home, and prepare us, Lord, for another week, Lord, sa among kinabuhi. Lord, we are claiming the great victory, Lord. In Christ we pray and forgive us of our sins. Amen.